Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Isabella Romano, kailanman hindi niya ninais ang buhay na meron siya, ang mafia world ng kanyang ama. Bilang anak ng isang walang awang don, pangarap niya ang kalayaan. Gusto niyang magmahal ng hiwalay sa kung anong buhay ng kanyang ama, ngunit gumuho ang kanyang mundo nang pilitin siya ng kanyang ama na magpakasal kay Martin De Luca, ang malamig at walang awang kanang kamay ng kanyang ama. Gwapo, tapat at untouchable, lihim na minahal ni Mark si Isabella sa loob ng maraming taon. Pagamat ang dalagay may minamahal ng iba, na-trap sa isang walang pagmamahal na kasunduan, kinamumuhian siya ni Isabella na kumakapit sa nobyo nito. Ang tanging lalaking nagparamdam sa kanya na normal ang lahat, samantalang ang mundo ni Martin ay nakasalalay sa kapangyarihan, proteksyon at hindi matitinag na paninindigan. At habang papalapit ang mga kalaban na tuklasan ni Isabella, ang mapanganib na apoy na nag-aalab sa ilalim ng kalmadong anyo ni Martin. Habang natutulog sila sa magkahiwalay na kwarto, nagsisimulang sumiglab ang pagsiselos, lalo nang magsimulang lumapit sa kanilang buhay ang mapangakit na ex ni Martin. Ang poot ay dahan-dahang naging pagnanasa, pagkahumaling at matinding damdamin, at isang gabi may naganap sa kanila, nabuo ang isang supling. Ngunit sa mundo ng mafia, ang pag-ibig may dalang dugo, pagtataksil at nakamamatay ng mga kahihinatnan. Susuko kaya si Mia sa lalaking ipinangako niya na hinding-hindi mamahalin o wawasakin kaya ng puso ng kanilang pagsasama? Hahayaan kaya itong mangyari ni Martin? Ngayon pa ba siya susuko kung may isang anak na siya na makakapitan para sa kanilang pamilya? Ang amoy ng mamahaling tabako, mamahaling pabango, at ang bahagyang aura ng bakal at tuyong dugo ang sumalubong kay Isabella Romano habang tinatahak niya ang mahabang pasilyo tungo sa pribadong opisina ng kanyang ama. Sa labas ng pintong yon, nararamdaman niya ang pagpalo ng kanyang dibdib na parang tambol. Isang babala na may malaking trahedyang naghihintay sa kanya sa loob. Pagbukas pa lamang ng mabigat na mahogany door, sumalubong sa kanya ang madilim na mukha ng kanyang ama, si Don Salvatore Romano. Nakatayo sa gilid ng malaking bintana, tanaw ang buong kalunsuran habang sa kabilang dulo, nakaupo ng tuwid at may formal na tindig si Martin De Luca, ang kanang kamay ng Don. Ang lalaking pinangangambahan ng mga kalaban at pinagkakatiwalaan ng gusto ng kanyang ama. "Tinawag mo ko, ama?" Malamig at matatag na tanong na Isabella, bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang suot na simpleng damit. Handa na sana siyang tumakas noon patungo kay Lucas, ang nobyang nagbibigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng kalayaan at normal na buhay. Di sumagot agad ang Don. Marahas itong binaba ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. "Umupo ka, Isabella. Oras na para ihinto mo ang iyong mga kahibangan." Di kumilo si Isabella, nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga mata nagpapakita ng matinding pagtutol. "Anong kahibangan ang tinutukoy mo, ama? Ang mabuhay ng malayo sa mundong to, ang mahalin ng isang taong walang kinalaman sa karahasan ng sindikato? Ang kasintahang yon ang nagdadala sa iyo sa hukay," sigaw ng Don. Ang boses ay umalingaw sa buong silid. "Sa sunod na linggo, ikakasal ka kay Martin. Ang kasunduang to ang magpapatatag sa ating imperyo laban sa mga pamilyang nagtatangkang pabagsakin tayo." Parang binagsakan ng langit at lupa si Isabella. Nanlalamig ang kanyang buong katawan habang ang tingin niya ay lumipat kay Martin. Ang lalaking to ay gwapo, untouchable at tila gawa sa yelo. Walang emosyon ang mukha nito, blanko ang mga mata at seryosong nakatitig sa kanya. Sa loob ng maraming taon, alam ni Isabella na si Martin ang tagapagpatupad ng mga madugong utos ng kanyang ama. At ngayon siya naman ang ibibigay na parang isang premyo o sakripisyo dito. "Martin?" Bulong ni Isabella, puno ng hinanakit at galit ang boses habang nakatingin sa lalaking magiging asawa niya ng labag sa kanyang kalooban. "Wala ka bang hiya? Alam mong may minamahal akong iba. Para mo matatanggap ang isang babaeng hinding-hindi magiging sa iyong puso?
Unti-unti tumayo si Martin. Mabagal ang mga hakbang habang lumalapit sa direksyon ni Isabela. Ang kanyang presensya ay mabigat, tila isang anino ng kapangyarihan na kayang lumuhod sa sinuman. Tumigil siya, ilang pulgada lamang ang layo mula sa dalaga. Naamoy ni Isabela ang pamilyar nitong amoy, mint at malamig na hangin. Sa likod ng malamig na mukha ni Martin may isang pusong tahimik na nadudurog. Lingid sa kaalaman ni Isabela, taon na ang lumipas mula ng lihim niyang mahalin ng dalaga. Noong mga panahong abala ang ama nito sa pagpapalaki sa kanya sa mundong puno ng baril at patayan, si Martin ang lihim na nagbabantay kay Isabela sa malayo. Gusto niyang angkinin to noon pa man, ngunit pinili niyang manahimik dahil alam niyang ayaw nito sa mundo ng mafia. Ngunit ngayon na nasa bingit ng kamatayan ng buong sindikato at nagbabanta ang mga kalaban, ginamit niya ang bawat pagkakataon upang makuhang dalaga. Kahit pa mga hulugan to, nakamumuhian siya nito magpakailanman. Wala akong pakialam. Sa puso mo ngayon, Isabela? Malamig at may diin na wika ni Martin. Pinipilit itago ang panginginig ng sarili niyang damdamin. Ang mahalaga, ikaw ay mapapasakin. Ang iyong pangalan, ang iyong buhay, at ang iyong proteksyon ay nasa kamay ko na. Kinamumuhian kita, Martin. Galit na sigaw ni Isabela sa mukha nito. Habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga mata. Kahit kailan hindi kita mamahalin. Di kumarap si Martin. Hinayaan niyang saluhin ang galit ng dalaga. Alam niya itong tanging paraan para mabuhay ito sa mapanganib na mundong kanilang ginagalawan. Ngunit sa ilalim ng kanyang paninindigan, may isang matigas na pangako ang binuo ng kanyang isip. Gagawin niya lahat para mabihag ang puso ng babae na matagal niya nang minamahal, kahit gaano pa katagal o kahirap ang maging kapalit nito. Ang kasal ni Isabela at Martin ay hindi kailanman naging pagdiriwang ng pag-ibig. Walang mga bulaklak na may masayang kulay, walang mga matatamis na ngiti mula sa mga panauhin at lalong walang pagpapakita ng pagsusumamo. Isa itong tahimik at madilim na seremonya na dinaluhan lamang ng ilang matataas na opisyal ng sindikato at ng nanginginig na ama ni Isabela. Sa mata ng batas ng mafia, ang kanilang pagsasama ay isang sagradong kontrata ng dugo. Isang pangako ng proteksyon kapalit ng kalayaan ng dalaga. Pagkatapos ng maikling seremonya, dinala agad si Isabela sa bagong tahanan, ang malawak at nakakatakot na estate ng pamilya De Luca na matatagpuan sa isang liblib na bangin malapit sa karagatan. Ang tahanan, isang marangyang mansyon na pinalilibutan ng matataas na pader, mga security cameras at armadong tauhan sa bawat sulok. Pagdating nila sa mansyon, dinala ni Martin si Isabela sa isang malaking silid na may pulang kortina at tanaw ang maunos na dagat. Dito ka mamamalagi. May sarili akong silid sa kabilang pasilyo. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na labag sa iyong loob, Isabela, ngunit tandaan mo sa labas ng silid na ito, ikaw ang ginang ko. Para kay Isabela, ang silid na iyon ay naging isang gintong kulungan. Araw-araw binibilang niya ang mga oras, umaasa na baka sakaling dumating si Lucas upang iligtas siya. Gumagamit siya ng mga patagong paraan, sinusubukan magpadala ng mensahe sa labas gamit ang isang lumang burner phone na tinago niya sa ilalim ng unan. Ngunit ang mundo ni Martin ay mahigpit, bawat signal nakamonitor at ang bawat kilos niya binabantayan ng mga tauhan. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Isabela ang isang kakaibang bahagi ng pagkatao ni Martin. Bagaman malamig to kung makipag-usap at seryoso sa trabaho, napakaingat nito sa kanyang kaligtasan. Di siya kailanman sinaktan ni Martin o pinilit sa anumang paraan. Madalas na itong makitang nakatayo sa balkahin sa gitna ng gabi, umiinom ng alak habang malalim ang iniisip. Subalit ang tahimik na tensyon sa mansyon biglang nabuwag sa isang di inaasahang hapon. Habang nagbabasa si Isabela sa sala, biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Isang babae ang pumasok na may dalang matinis na halakak, nakasuot ng pulang damit na naglalabas ng karangyaan at panganib. Si Vanessa, ang dating kasintahan ni Martin mula sa kaalyadong pamilya ng sindikato. Walang pakundangan lumapit si Vanessa kay Martin na noon kakababalang mula sa kanyang opisina. Tinitigan ni Vanessa si Isabela mula ulo hanggang paa sabay baling kay Martin. Seryoso ka ba, Martin? Pinakasalan mo ang babaeng to na ni minsan hindi nakatikim ng tunay na digmaan? Pinagpalit mo ko para sa isang prinsesang duwag? Tumigas ang panga ni Martin.
Hinawakan to sa braso hindi upang landiin, kundi upang ilabas sa pamamahay niya. Wala kang karapatang tapakan ng asawa ko sa loob ng aking bahay, Vanessa. Malamig, mariin, at nagbabantang wika ni Martin na nagpasindak maging sa dating kasintahan. Lumabas ka, bago ko kalibutang kaalyadong pamilya mo. Napatigil si Isabela sa kanyang kinaupuan. Nakita niyang galit sa mga mata ni Martin, ngunit higit sa lahat, nakita niyang matinding depensa nito para sa kanya. Sa unang pagkakataon, may kakaibang kirot at kuryente siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang damdamin na pilit niyang tinatanggi. Isang mitsa ng apoy na unti-unting sisiklab sa gitna ng kanilang malamig na ugnayan. Makalipas ang ilang araw, mula nang umalis si Vanessa, na natiling mabigat at puno ng tensyon ng hangin sa loob ng malaking mansyon ng mga deluka. Ang eksena kung saan ipinagtanggol siya ni Martin laban sa dating kasintahan ay paulit-ulit na umiikot sa isip ni Isabela. Kahit pilit niyang binubura to sa pamamagitan ng pag-alala kay Lucas, hindi niya maikubli sa sarili na nag-iwan to ng bakas ng pagtataka. Bakit siya ay pinagtanggol ni Martin ng ganon katindi kung alam naman itong sapilitan lang ang kanilang pagpapakasal? Isang gabi, lumala ang lamig ng panahon dahil sa paparating na bagyo sa labas ng karagatan. Malakas ang hampas ng ulan sa mga bintana ng silid aklatan kung saan madalas magtrabaho si Martin. Si Isabela naman hindi makatulog. Ang pag-aalala sa kanyang burner phone na malapit nang maubusan ng baterya at ang kawalan ng balita mula kay Lucas ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Pasado 1:00 ng madaling araw, nagpasya si Isabela na lumabas sa kanyang silid upang kumuha ng mainit na tubig sa kusina. Suot ang kanyang manipis na pantulog na tinakpan ng isang makapal na robe. Tahimik siyang naglakad sa madilim na pasilyo, ngunit habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ni Martin, napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto at may mahinang liwanag mula sa loob. Sumilip siya ng bahagya at nakita si Martin na nakaupo sa silya. Nakapatong ang mga siko sa mesa habang hawak ang isang lubang litrato. Isang litrato ni Isabela nung ito ay nagtatapos sa kolehiyo, kuha ng panahong hindi pa sila magkakilala ng lubusan. Hanggang kailan mo kaya ako kakamuhian, Isabela? Mahinang bulong ni Martin sa sarili. Ang boses ay puno ng pagod at lungkot na kailanman hindi pinakita nito sa harap ng kanyang mga tauhan o mga kalaban. Natigilan si Isabela. Ang mga salitang yon ay parang patalim na tumusok sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang matipunong pader at malamig na anyo ng isang mapanganib na don ng mafia na gumuho dahil lamang sa pag-ibig nito sa kanya. Sa kabila ng kanyang galit, ramdam niya ang kakaibang kabog ng kanyang puso, isang halo ng awa, pagtataka at hindi may paliwanag na koneksyon. Sa pagmamadali niyang umatras upang bumalik sa silid, hindi sinasadya, natabig niyang isang mumurahing florera na nakalagay sa gilid ng mesa. Ang ingay ng pagbagsak nito ay basag sa katahimikan ng gabi. Agad na bumukas ng tuluyan ng pinto, si Martin. Hawak ang isang maliit na baril sa kanang kamay ay mabilis na lumabas. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagod at lambot sa mukha ni Martin biglang napalitan ng alerto at seryosong ekspresyon. Ngunit nang makita niyang si Isabela ang naroroon, binaba nito ang baril at huminga ng malalim. "Anong ginagawa mo rito ng madaling araw, Isabela?" tanong ni Martin, mahinahon ngunit may halong pag-aalala. "Wala, nauhaw lang ako," sagot ni Isabela. Pilit pinatitigas ang kanyang boses kahit pa nanginginig ang kanyang tuhod. "At wala kang karapatan, napakialaman, kung saan ako naglalakad sa sarili nating bahay?" Sa halip na magalit, dahan-dahang lumapit si Martin. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Isabela, tila binabasa ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. "Mapanganib ang oras na ito, Isabela. Hindi mo alam kung sinong maaaring makapasok? Mas mapanganib na kasama ka." Matigas na ganti ni Isabela habang pilit na humakbang paatras. Ngunit bago pa man siya makatalikod, mabilis hinawakan ni Martin ang kanyang braso, hindi upang saktan, kundi upang pigilan siya. Ang init ng palad nito ay dumaloy sa balat ni Isabela at sa simpleng hapon na yon nawala lahat ng depensa ng dalaga. Naramdaman ni Martin ang pagtigil ng paghinga ng asawa at isang marahas na bugso ng damdamin na matagal niyang kinulong. Hinatak niya papalapit si Isabela. Ang kanilang mga labi ay nagkalapit.
Sa gitna ng dilim ng pasilyo at ng unos sa labas, hinalika ni Martin si Isabella. Isang halik na puno ng taon ng paghihintay, sakit at nag-aapoy na pagmamahal. Naingis babaw sa isang ipo-ipo ang emosyon. Naniga si Isabella sa simula. Gustong pumalag at magsalita ng masama, ngunit ang init at katapatan na kapaloob sa halik na yon lumusot sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi na to tungkol sa kasunduan o sa mafia. Ito ay tungkol sa dalawang taong nakakulong sa rehas ng kanilang tadhana. Natagpuan ang isa't isa sa gitna ng kadiliman. Ang halik na iyon sa madilim na pasilyo ay parang isang kidlat na pumunit sa tahimik at maliit na gabi. Sa loob ng ilang segundo, natigilan si Isabella. Ang kanyang mga kamay na noon ay nakatikom upang itulak palayo si Martin ay kusang bumagsak sa gilid ng dibdib ng lalaki. Naramdaman niya ang mabilis at malakas na pagkabog ng puso ni Martin. Isang patunay na kahit gaano ito katapang at kasing lamig sa harap ng mga kalaban, sa kanyang harapan ay isa lamang tong lalaking uhaw sa pagmamahal. Ngunit ang realidad ay mabilis ding bumalik sa isip ni Isabella. Sa gitna ng init ng sandaling iyon, naalala niya si Lucas. Naalala niya ang kanyang mga pangarap na lumaya at mabuhay ng normal. Binitawan niya si Martin ng may marahas na puwersa. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa halo ng galit, gulat at takot sa sarili niyang reaksyon. Wag na wag mo nang uulitin yon. Nanginginig ang boses na wika ni Isabella habang pinupunasan ng likod ng kanyang palad ang sariling mga labi na tila ba gusto niyang burahin ang bakas ng halik. Akala mo ba dahil ikaw ang may hawak ng kontratang ito ay maaari mo na akong angkinin kailan mo gusto? Ginagalang ko ang kasunduan natin, Martin, pero hindi ko ibibigay ang aking sarili sa isang tulad ninyo. Hindi sumagot si Martin. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng pintuan. Ang kanyang hininga ay mabigat habang pinapanood ang nanginginig na katawan ng asawa. Hindi niya pinagsisihan ang ginawa, ngunit nasasaktan siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabella. Tumalikod ang dalaga at mabilis na nagtatakbo pabalik sa kanyang silid. Iniwan siyang mag-isa sa dilim ng pasilyo kasama ng mga alon ng pagsisisi at pag-asa na naglalaban sa kanyang dibdib. Makalipas ang gabing yon, nagbago ang dinamika sa pagitan nila. Walang nagsasalita tungkol sa nangyayari sa pasilyo. Ngunit ang tensyon ay naging mas makapal, mas madama, mas pinili ni Isabellang manatili sa loob ng kanyang silid. Binabawasan ng mga pagkakataon na magkita sila sa hapagkainan, ngunit napansin niya ang maliliit na pagbabago, ang pagpapadala ni Martin sa kanyang mga paboritong kape at mga librong gabago tuwing umaga sa pamamagitan ng kasambahay. Bagamat abala si Martin sa pagpapatakbo ng sindikato, sa pag-ayos ng mga banta mula sa kalabang pamilya ng mga Romano, sinisigurado nitong ligtas si Isabella. Naglagay pa ito ng karagdagang gwardya nang walang pasubali nang makatanggap ito ng impormasyon na may nagtatangkang magmanman sa mansyon. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin si Isabella upang magpahangin, nakita niya si Martin kausap ang pinagkakatiwalaang tauhan na si Mateo malapit sa fountain. Napansin ni Martin ang kanyang presensya at kaagad na pinauwi ang tauhan. Lumapit daw kay Isabella. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pagod. "Bakit ka nag-iisa dito sa labas?" tanong ni Martin. Ang boses ay mahinahon ngunit may otoridad. Hindi pa ligtas ang paligid. May mga taong nagmamanman sa atin mula sa labas ng gate. Tinitigan ni Isabella si Martin. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang isang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. Palatandaan ng mga araw na walang tulog dahil sa pagprotekta sa kanya at sa kanyang pamilya. "Hanggang kailan mo ko ikukulong dito, Martin?" Mahinang tanong ni Isabella. Nawala ang bagsik ng kanyang boses at napalitan ng tunay na pagod. "Pagod na akong mabuhay sa takot. Pagod na akong maging bihag na isang digmaang hindi ko naman sinimulan." Tumigil si Martin. Tinitigan niya ng matalim ang dalaga at sa mababang tono na puno ng sinseridad ay sumagot siya. "Hindi ka bihag dito, Isabella. Ikaw ang reyna ng buhay ko. At gagawin ko ang lahat. Kahit patayin ko ang kalahati ng mundong to para lang masiguradong ligtas siya. Kahit sa huli, kamuhian mo pa rin ako."
Ang mga salitang yon ay tumagos sa pinakakaluluwa ni Isabela. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib, na mabilis niyang pinilit itaboy, ngunit sa kanyang puso unti-unting nababasag ang yelo na nag-uugnay sa kanila. Isang tanda na ang putok ay dahan-dahan nang napapalitan na isang mapanganib na uri ng pagkahumaling. Lumipas ang mga linggo na tila isang mabagal na pag-usad ng mga patak ng ulan sa salamin. Ang relasyon ni na Isabela at Martin ay nanatili sa isang delikadong balanse. Isang tahimik na digmaan ng mga damdamin kung saan ang bawat titig at bawat panghina ay may dalang bigat. Bagaman patuloy na pinapaalala ni Isabela sa sarili ang pangakong hindi siya iibig sa isang lalaking tulad ni Martin, hindi niya maikakaila na ang pader na itinayo niya sa kanyang paligid ay unti-unting gumuho dahil sa araw-araw na katatagan at pag-aalaga ng binata. Isang hapon, habang abala ang mga kasambahay sa paglilinis sa ibabang palapag, isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng unan ni Isabela. Ang lumang burner phone na matagal nang walang buhay ay biglang umilaw. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Isabela ang mensahe. Isabela, nasa labas na ako ng teritoryo ng mga Deluca. Malapit na kitang masundo. Huwag kang susuko sa kanila. Magkita tayo sa lumang parola sa baybayin bukas ng hating gabi. Iligtas mo ang iyong sarili. Ang puso ni Isabela ay pumintig ng may halo-halong saya at matinding takot. Si Lucas, ang lalaking pinangakuan niya ng pag-ibig, ang tanging pag-asa niya makabalik sa normal na mundo. Ngunit sa halip ng purong kagalakan, isang kakaibang kirot ang sumurot sa kanyang dibdib nang maalala niya ang mukha ni Martin. Ang mga mata nitong puno ng sinseridad nang sabihin nitong siya ang reyna ng buhay nito. Hati ang kanyang isip. Gusto niyang lumaya at makasama ang nobyo. Ngunit ang ideya na iiwan si Martin ay nagdulot sa kanya ng biglaang pangamba na para bang may kulang sa kanyang pagkatao. Nang gabing yon, tahimik ang hapagkainan. Si Martin ay nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Seryosong kumakain habang paminsan-minsan sumusulyap kay Isabela. Napansin agad ng binata ang balisa at malalim na iniisip ng asawa. May problema ba, Isabela? Tanong ni Martin. Ang boses ay mahinahon at puno ng atensyon. Hindi ka mapakali mula kanina pa. Tumigil si Isabela sa pagsubo. Tinitigan niya si Martin diretso sa mga mata. Nagbabaka sakaling makikita roon ang dahilan para magbago ang isipan niya. Kung sakaling magpasya kong umalis, Martin. Basag ni Isabela sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig ngunit pilit pinapatatag. Kung sakaling hanapin ko ang kalayaang matagal kong pinapangarap kasama ng iba, hahayaan mo ba ako? Tumigil sa paggalaw ang kamay ni Martin na merong hawak na kubyertos. Ang buong silid parang binagsakan ng yelo. Ang mga mata nitong kadalasang kalmado biglang nagdilim, napuno ng biglaang puot, sakit at matinding takot na mawala ang nag-iisang babaeng minahal niya ng buong buo. Dahan-dahan tumayo si Martin. Mabagal siyang naglakad papalapit sa kinaupuan ni Isabela. Ang bawat takbang niya ay may dalang mabigat na presensya. Huminto siya sa tabi ng dalaga. Nilapit ang mukha nito ng bahagya at maring nagsalita. Hihiga ka sa sarili mong libingan. Bago ko kayo hayaang lumayo sa akin, Isabela, bulong ni Martin. Ang boses ay seryoso, puno ng pagbabanta, ngunit nanginginig sa lalim ng emosyon. Pwede mong kunin lahat ng meron ako. Ang yaman ko, ang kapangyarihan ko, pati na ang buhay ko. Pero wag na wag mong iisipin na hahayaan kitang mapunta sa iba. Ang mga salitang yon ay hindi lamang banta ng isang don ng mafia. Ito ay isang panalangin na isang lalaking handang sunugin ang buong mundo para lamang manatili sa tabi niya ang babaeng kanyang minamahal. At sa gabing yon, habang naglalaban ng isip at puso ni Isabela, alam niya na ang bukas ay magdadala ng isang desisyon na babago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Ang mga salitang binitawan ni Martin sa pagkainan ay nanatiling nag-anumangis sa isip ni Isabela buong gabi. Ang halo ng pagbabanta at desperasyon sa boses ng lalaki nag-iwan ng kakaibang takot. Ngunit higit sa lahat, nag-iwan to ng malalim na tatak sa kanyang puso. Kahit pilit niyang pinabubulaanan, alam niya na ang anino ni Martin ay nakatanim na sa kanyang mga iniisip.
Isang patunay na ang pader ng kanyang puot tuluyan ng gumuho. Subalit ang takip silim ay nagdala ng mas mabigat na pagsubok. Bukas na ang ating gabi. Bukas ang takbuhan patungo sa lumang parola kung saan naghihintay si Lucas. Sumapit ng 11 ng gabi. Maingat na nagsuot si Isabela ng itim na jacket at inihanda ang burner phone. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid, tiyak ang bawat takbang upang di magising ang mga gwardya. Ngunit habang binabagtas niya ang mahabang pasilyo patungo sa likod ng pinto ng mansyon, isang mabigat na presensya ang sumalubong sa kanya sa dilim. Nakatayo si Martin sa gitna ng pasilyo, nakadekwang ang mga braso at blanko ang mukha, tila ba alam na nito ang kanyang balak noon pa man. "Saan ka pupunta, Isabela?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong delikadong lamig. "Sa taong naghihintay sa'yo sa lumang parola? Sa taong kayang ibigay sa'yo ang normal na buhay na gusto mo?" Natigilan si Isabela. Naramdaman niya ang pag-akit ng kaba sa kanyang lalamunan. Alam na nito. Alam na ni Martin ang tungkol sa plano nila ni Lucas. "Oo," sigaw ni Isabela. Pilit pinatitigas ang kanyang boses upang labanan ang takot. "Ayokong manatili dito. Ayokong mabuhay sa mundong to ng baril, dugo at takot. Hayaan mo kong umalis, Martin. Ang sabi mo, mahal mo ko. Kung totoo yun, palayain mo ko." Sa halip na magalit o maglabas ng baril, dahan-dahang lumapit si Martin. Bawat hakbang, puno ng bigat ng isang pusong nadudurog. Nang ilang pulgada na lang ang layo nito, hinawakan ni Martin ang magkabilang pisngi ni Isabela. Ang mga mata nito ay puno ng luha na pilit nitong pinipigilan. Isang kahinaan na kailanman ay hindi pinakita ni Martin sa kahit na kanino. "Ginawa ko lahat para maging karapat-dapat sa iyo, Isabela." Basag ang boses na wika ni Martin. Ang init ng kanyang mga palad ay nagpapatay sa lamig ng gabi. "Handa akong maghintay. Handa akong maghirap. Handa akong mamatay para lang patunayan na kaya kitang mahalin na higit pa sa kayang ibigay ng iba. Pero hindi ko kakayanin ang mawala ka." Ang mga salitang yon tumama sa dibdib ni Isabela na parang kidlat. Naramdaman niya ang tindi ng pagsasakripisyo at tapat na pagmamahal ng lalaking nooy kinamumuhian niya. Nabura ang pangalan ni Lucas sa kanyang isip. Sa sandaling yon, ang galit ay tuluyang naging pagdanasa, pagkahumaling at matinding pag-ibig. Di na napigilan pa ni Isabela ang kanyang sarili. Sa halip, itulak palayo si Martin, hinawakan niyang kwelyo ng damit nito, hinila to pababa para sa isang mariin at nag-aapoy na halik. Isang halik na sumagot sa lahat ng taon ng paghihintay ng binata. Sa gitna ng unos sa labas ng mansyon, dinala sila ng kanilang mga nag-aapoy na damdamin papasok sa silid. Ang puot na nag-uugnay sa kanila noon, napalitan na isang gabi ng pagkaalipin sa isa't isa. Isang sagradong tagpo kung saan ang bilyonaryong don ng mafia at ang nag-aalsang prinsesa ay naging isa. Lumikha na isang bagong simula na nakaukit sa dugo, tadhana at walang hanggang pag-ibig. Ang liwanag ng araw na sumilip sa malalaking bintana ng silid, nagdala ng kakaibang katahimikan. Ang mga alon sa karagatan na humahampas sa mga pader ng mansyon tila naging musika na lamang ng kapayapaan pagkatapos ng isang matinding unos. Si Isabela ay dahan-dahang nagigising. Ramdam ang pamilyar at mabigat na bisig na nakapulupot sa kanyang bewang. Paglingon niya, nakita niya si Martin, mahimbing na natutulog. Ang mukha nito na kadalasang seryoso, malamig at puno ng tensyon ay mukhang payapa at walang kapintasan sa unang pagkakataon. Ang mga braso nitong sanay humawak ng baril at mamuno sa isang sindikato, mahigpit na nakayakap sa kanya na para bang takot na takot tong mawala siya sa sandaling imulat nito ang mga mata. Dahan-dahan inalis ni Isabela ang braso ni Martin upang bumangon, ngunit bago pa man siya tuluyang makagalaw, ramdam niya ang paghigpit ng yakap nito. "Saan ka pupunta?" bulong ni Martin. Ang boses ay rehistrado pa sa antok, ngunit may halong pag-aalala. Nakaangat ang isang kilay nito habang nakatitig sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking katabi. Ang galit at puot na naramdaman niya noon ay parang bula na naglaho. Napalitan na isang malalim na pagkaunawa. "Hindi ako umalis, Martin, at hindi na ako aalis." Isang pambihirang ngiti ang sumilaw sa labi ni Martin. Isang ngiti na bihirang makita ng sino man sa mundong ito. Hinila niya si Isabela pabalik sa kanyang dibdib at mahigpit itong niyakap.
Sa sandaling yon, ang burner phone na naglalaman ng mensahe ni Lucas na nakalagay sa ibabaw ng bedside table ay tuluyang nawala ng baterya. Tila sumisimbolo sa pagtatapos ng nakaraan at pagsisimula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw, opisyal na ring nakipag-ayos si Isabela sa kanyang ama, si Don Salvatore. Nabatid ng matanda na ang pag-iibigan sa pagitan ng kanyang anak at ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ay ang pinakamatibay na sandata upang pag-isahin ang kanilang imperyo at ilayuto sa kapahamakan. Wala nang sapilitan. Ang nakita ng Don ay dalawang taong handang magtanggol sa isa't isa hanggang sa huling hininga. Ngunit sa mundo ng mafia, ang kapayapaan ay madalas na panandalian lamang. Habang nagkakape sina Martin at Isabela sa hardin, mabilis na lumapit ang tauhan nitong si Mateo, bitbit ng isang ulat. May mga bakas ng galaw mula sa pamilya ni Vanessa at sa iba pang mga kalabang sindikato na hindi matanggap ang pagbagsak ng kanilang impluwensya. Hindi natinag si Martin. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Isabela sa harap ng mga tauhan nito. Nagpapakita ng walang kapantay na katatagan. Hayaan silang lumapit. Handa akong sirain ang sinumang mga has na galawin ng reyna ko. Naramdaman ni Isabela ang tibay at init ng kamay ng asawa. Alam niya mapanganib ang kanilang mundong ginagalawan. Ngunit sa tabi ni Martin, ramdam niya ang tunay na kaligtasan. Ang isang simpleng kasunduan ng dugo, tuluyan ang naging isang wagas na pag-ibig na walang sinumang makakapagpatumba. Ang hangin sa labas ng De Luca Estate ay tila naging mas presko at ang mga alon sa karagatan ay parang umaawit ng kapayapaan sa halip na magbabala ng isang malaking unos. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabi ng kanilang pagtatagpo at pagkakasundo. At ang mansyon na dati tila isang malamig na kulungan, tuluyan nang naging isang tunay na tahanan. Ang dating mga matang puno ng puot at pagdududa ni Isabela, napalitan ngayon ng mga ngiting nagpapakita ng payapang kaisipan at pag-ibig. Si Martin, ang kilalang bilyonaryo at malamig na kanang kamay ng Don na kinatatakutan ng buong sindikato, ay sumailalim sa isang di naasahang pagbabago. Ang mga tauhan nila ay laging nagugulat tuwing nakikitang pinapatawad ni Martin ang mga maliliit na pagkakamali ng mga kasambahay. Isang bagay na di kailanman nangyari noon. Personal nang sinusubaybayan ni Martin ang mga kinakain at kalusugan ng asawa. Gabi-gabi bago man lang siya tumutok sa mga dokumento ng kanilang negosyo at depensa laban sa mga kalaban, sinisiguro niya nakakakwentuhan niya si Isabela habang nakayakap to sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin kung saan namumukadkad ang mga pulang rosas, huminto si Martin, niyakap si Isabela mula sa likuran. Pinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng dalaga habang nakatingin sa malayo. Iniisip ko kung anong klase ng buhay ang maibibigay ko sa iyo kapag tuluyan na nating tinalikuran ang karahasan ng mundong ito, Isabela. Mahinang bulong ni Martin. Ang boses ay puno ng pangarap na minsan inakala niyang di kailanman magiging totoo para sa kanya. Humarap si Isabela, niligay ang kanyang mga palad sa pisngi ng asawa at gumiti ng may buong katapatan. Di na mahalaga kung gaano kagulo ang mundong pinanggalingan natin, Martin. Ang mahalaga, ikaw ang kasama ko sa pagbuo ng bukas. Ngunit sa kabila ng pagiging perpekto ng mga sandaling iyon, ang katawan ni Isabela ay nagsimulang magbigay ng mga kakaibang senyales. Isang araw na siyang nakakaramdam ng matinding pagkahilo tuwing umaga, pagkaantok sa kalagitnaan ng hapon at mga panahong bigla na lamang siyang naghahanap ng mas maasim na pagkain. Mga bagay na agad napansin ng pinakamatandang kasambahay sa mansyon na si Aling Marta. Isang umaga, habang nakaupo sila sa hapagkainan, biglang sumama ang pakiramdam ni Isabela. Tumayo siya ng mabilis, tumakbo patungo sa banyo upang sumuka. Agad na napatayo si Martin. Ang mukha ay namumutla sa matinding pag-aalala at sinundan ng asawa sa loob. Isabela, anong nangyayari sa iyo? Masakit ba ang tiyan mo? Tatawagin ko ang doktor. Balisang wika ni Martin habang hinahagod ang likod ng dalaga at pinupunasan ang noo nito ng panyo. Umiling si Isabela, hawak sa gilid ng lababo, maputla ngunit may ngiti sa mga labi. Huwag kang mag-alala, Martin, hindi ako may sakit. Bago pa makapagsalita si Martin, pumasok si Aling Marta sa banyo na may dalang kakaibang ngiti sa mga labi. Tumingin ng matanda kay Martin at pagkatapos ay kay Isabela. Iho,
Hindi sakit ang nararamdaman ng iyong asawa? Nakangiting wika ni Aling Marta. Ang mga senyales na yan, malinaw na sintomas ng isang babaeng nagdadalang tao. Natigilan si Martin. Ang buong mundo sa loob ng silid ay parang tumigil sa pag-ikot. Ang mga mata nitong laging alerto sa panganib ay nanlaki sa gulat at dahan-dahang lumipat ang tingin nito sa tiyan ni Isabela. Si Isabela naman dahan-dahang hinawakan ng kanyang tiyan. Ang mga luha ng di maipaliwanag na kagalakan ay pumatak sa kanyang mga mata. Sa gitna ng madilim at mapanganib na mundo ng mafia, isang munting buhay ang nabuo. Isang supling na magpapatunay na ang pag-ibig nila ay hindi lamang basta kasunduan, kung hindi isang walang hanggang pamilya na handang ipagtanggol ni Martin hanggang sa kanyang huling hininga. Ang balita ng pagbubuntis ni Isabela ay parang isang kidlat na nagdala ng liwanag at pagbabago sa buong Deluca Estate. Sa mundong kilala sa dahas, baril at patuloy na agawan sa kapangyarihan, ang pagdating ng isang munting supling na isang milagro, isang bagong simula na mag-uugnay sa mga pamilya sa parang hindi kailanman nagawa ng mga kasunduang dugo. Wala sa araw na nakumpirma ng personal na doktor ang pamilya ng kalagayan ni Isabela, si Martin ay naging ganap na isang ibang tao. Ang dating kinatatakutang bilyonaryo at kanang kamay ng Don ay nabalot sa labis na pag-iingat at pag-aalaga. Dinoble ni Martin ang tauhan sa paligid ng mansyon. Walang sino man na piyapayagang lumapit o pumasok nang walang masusing pagsusuri. Kahit ang mga simpleng pagpapadala ng mga dokumento o pagkain ay dumadaan sa mahigpit na inspeksyon. Madalas iniiwan ni Martin ang kanyang mga importanteng pulong sa sindikato ng mas maaga upang masiguro nakakain ng maayos ang kanyang asawa. Pinapanood niya tong magpahinga. Pinagdilingkuran ng mga paboritong prutas at kinakausap ang tiyan ni Isabela tuwing sumasapit ang gabi. "Anak, wag kang masyadong pahirapan ng mommy mo, ha?" Mahinang bulong ni Martin sa isang gabi, habang nakaluhod sa tabi ng kama at nakapatong ang palad sa umuusbong ng tiyan ni Isabela. Si Isabela, na nakangiting nakatingin sa asawa habang nagbabasa ng libro, dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. "Sobrang protective mo na, Martin. 9 na buwan pa bago lumabas ang bata. Baka mapagod ka na sa kakahintay." "Hinding-hindi ako mapapagod sa inyo." Seryoso at buong pusong sagot ni Martin habang tinitigan siya ng may matinding pagmamahal. "Kayo ang buhay ko ngayon, Isabela. Kayo ang dahilan kung bakit ako gigising araw-araw para labanan ng mundong ito." Ngunit sa gitna ng kaligayahan ng mag-asawa, ang mga kalabang sindikato hindi natutulog. Ang pag-aakala ng iba na mahina na ang pamilya ni Luca dahil sa pagbabago ng prioridad ni Martin ay nagtulak sa kanila upang magplano ng isang malaking hakbang. Isang hapon, habang nagpapahinga sa hardin si Isabela, mabilis na lumapit si Mateo dala ang isang selyadong sobre. Ayon sa impormasyon mula sa kanilang mga espiya, ang naiwang grupo ni Vanessa, kasama ng ilang matataas na opisyal ng kalabang pamilya, ay nagbabalak gumamit ng dahas upang pasukin ang perimeter ng mansyon. Sa halip na matakot ang mga mata ni Martin, ay nagliyab ng itim sa galit. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanyang mag-ina. Agad siyang nagpatawag ng emergency meeting sa mga pinagkakatiwalaang tauhan upang salubungin ang banta bago pa man to makalapit sa kanilang tahanan. Bago umalis si Martin upang pamunuan ng operasyon sa labas ng compound, hinalikan niya ng mariin ang noon Isabela. "Maghintay ka lang dito, mahal ko," bulong ni Martin habang hawak ang pisngi ng dalaga. "Tatapusin ko ang bantang ito para sa kinabukasan ng ating pamilya. Walang sino man ang aagaw sa atin." Pinanood ni Isabela ang pag-alis ng asawa habang ang kanyang puso ay kumakabog sa matinding panalangin. Alam niya ang labanang ito ay magiging madugo, ngunit tiwala siya na ang pag-ibig at determinasyon ni Martin na protektahan ng kanilang pamilya ang magbibigay sa kanila ng tagumpay. Ang gabi ay lumalim na parang tinta at ang buong paligid ng Deluca Estate ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang uri ng katahimikan na laging nagbababala na may paparating na malakas na unos. Sa loob ng ligtas na silid sa ikalawang palapag ng mansyon, nakaupo si Isabela habang hawak ang kanyang tiyan.
Pilit pinakalma ang sarili habang naririnig ang malalayong ugong ng mga sasakyan at ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng pangunahing gate. Di nagtagal ang hula ng mga espiya, sinugod ng natitirang alyansa ng pamilya ni Vanessa at ng iba pang kalabang sindikato ang mansyon. Akala nila mahina na si Martin dahil sa pagtuon nito sa pamilya, ngunit nagkamali sila ng malaki. Pinamunuan mismo ni Martin ang pagtatanggol sa kanilang tahanan. Gamit ang pambihirang talino sa estratehiya at walang kapantay na husay sa pag-armas, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan upang salubungin at puksain ang mga kalaban bago pa sila makalapit sa mismong gusali. Sa gitna ng madilim na hardin na pinawi ng liwanag ng mga baril, hinarap ni Vanessa si Martin. Galit na galit ang mukha ng babae, sinisigaw ang pagtataksil umano ng binata. Pinagpalit mo ang ating imperyo para sa ibang babae, Martin. Wawasakin ko lahat ng mahalaga sa'yo, sigaw ni Vanessa habang tinutok ang baril. Walang emosyon si Martin nang mabilis siyang kumilos. Sa isang iglap na agaw niya ang baril at pinatumba si Vanessa sa lupa. Walang sino bang pupwedeng mangahas na sumagi sa isip na sakta ng pamilya ko? Malamig na wika ni Martin bago pinagbilin sa mga tauhan na dalhin sa otoridad at kulungan ang mga natitirang kalaban. Makalipas ang ilang oras ng sagupaan, tumahimik din ang paligid. Ang amoy ng pulbura ay umabot hanggang sa mga bintana, ngunit ang panalo ay nasa panig ng mga deluka. Mabilis binuksan ni Martin ang pintuan ng silid kung saan naghihintay si Isabella. Agad siyang lumapit. Ang kanyang mga damit may bahid ng alikabok at pawis at walang sabing niyakap ng napakahigpit ng asawa. Ligtas na tayo, Isabella. Walang makakasakit sa inyo ng ating anak. Bulong ni Martin sa buhok ng dalaga habang nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot sa laban kundi sa takot na bago pa man siya makabalik ay may masama nang nangyari sa kanyang mag-ina. Hinaplos ni Isabella ang mukha ni Martin. Sa gabing yon, napatunayan ng buong mundo ng mafia para lang protektahan ang kanyang reyna at ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang pagsikat ng araw pagkatapos sa madugong gabi ng labanan ay nagdala ng isang bagong simula para sa buong pamilya de Luca. Ang mga bakas ng alikabok at pulbura sa paligid ng malaking estate ay mabilis na nilinis ng mga tauhan, habang ang mga banta mula sa mga kalabang sindikato ay tuluyan ng napuksa. Sa wakas, ang mundo na dati puno ng takot at karahasan, nagsimulang maging isang tunay na kanlungan sa kaligtasan. Sa loob ng mansyon, ang atensyon ng lahat nakatuon kay Isabella na ngayon nasa ikapitong buwan na ng kanyang pagbubuntis. Si Martin, na kilala noon bilang isang malamig at mailap na leader ng sindikato, ay tuluyan ng nag-iba. Madalas siyang makikitang nakaupo sa tabi ni Isabella sa sala, nagbabasa ng mga libro tungkol sa pagiging ama at personal na naghahanda ng mga masustansyang pagkain para sa asawa. Sinimulan na rin nilang pag-usapan ang pag-alis sa mismong sentro ng operasyon ng sindikato. Plano nilang lumipat sa isang mas payapang probinsya malapit sa karagatan kapag naisilang na ang bata. Isang pangarap na matagal nang ninanais ni Isabella mula pa nung simula. Isang hapon, habang magkasama silang nakaupo sa balkahin, tanawang malawak na dagat, hinawakan ni Martin ang nanginginig at umuusbong na tiyan ng asawa. Sa tingin mo, lalaki o babae ang ating anak? Tanong ni Martin, ang boses ay puno ng lambing habang nakatingin kay Isabella. Ngumiti si Isabella, nilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng asawa. Kahit ano pa man, Martin, basta't ligtas siya at lumaki ng may pusong katulad mo. Isang pusong marunong magmahal ng tapat at handang ipaglaban ang pamilya. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa hapon na yon. Si Don Salvatore Romano, ang ama ni Isabella, ang matanda na nooy nagdidikta ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng kanilang kasunduan. Ay dumating hindi bilang istriktong don, kundi bilang isang ama at hinaharap na lolo. Lumapit ang matanda kay Isabella at Martin at sa unang pagkakataon ay nakita nila ang lambot sa mga mata nito. Patawarin mo ko sa lahat na naging desisyon ko noon, Isabella, wika ng Don. Akala ko dinadala kita sa isang kulungan, ngunit ngayon nakita ko na natagpuan mo ang tunay na kaligayahan at proteksyon sa piling ng laking ito.
Tinanggap ni Isabela ang yakap ng kanyang ama, habang si Martin naman nagbigay ng isang magalang na pagpupugay. Ang pagbisita na yon ay naging isang formal na pagtatapos ng mga hidwaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Nag-iwan ng isang matatag at nagkakaisang imperyo na nakasalalay na ngayon sa kapayapaan. Sa paglubog ng araw habang pinapanood nila ang pagkulay orange sa kalangitan, naramdaman ni Isabela ang kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman noon. Ang kasunduang binuo sa dugo ay naging isang wagas na pag-ibig. Isang patunay na ang bilyonaryong tulad ni Martin ay kayang magbago, magmahal ng tapat at maging karapat-dapat sa babaeng matagal niya nang minamahal. Ang pagbisita ni Don Salvador Romano ay nag-iwan ng isang matinding marka ng katahimikan at pagbabago sa loob ng malaking estate ng mga De Luca. Sa loob ng maraming taon, ang pangalan ng kanilang pamilya nakaukit sa mga alitan, madugong kasunduan at patuloy na digmaan para sa kapangyarihan. Ngunit habang pinapanood ni Martin at Isabela ang pag-alis ng sasakyan ng matanda sa mahabang daan patungo sa gate, nadama nila ang tuluyang pagkalaglag ng mabigat na pasanin na matagal na nilang dinala. Hindi lamang simpleng kasunduan sa negosyo o proteksyon ng sindikato ang nag-uugnay sa kanila ngayon. Ang bawat araw na lumilipas ay nagiging patunay din ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano nagsimula ang isang relasyon, kundi sa kung paano ito pinalago sa gitna ng mga pagsubok. Sinimulan ng talikuran ni Martin ang mga marahas na operasyon ng sindikato. Pinasya niya ang pamumuno sa kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay na si Mateo, habang siya naman unti-unting lumapit sa legal na pamumuhunan. Ang negosyo sa real estate at paggawaan ng barko sa malayo sa mundo ng baril at patayan. Ang dating malamig at tahimik na silid-aklatan ay unti-unting napuno ng mga kulay pastel, mga laruan at malalambot na unan. Madalas makikitang abala si Martin sa pag-aayos ng crib habang pinapanood siya ni Isabela na nakangiti. Ang isang bilyonaryo na kilala sa pagiging mahigpit at walang pag-iimbot ay natutong umukit ng mga kahoy na laruan para sa kanyang magiging anak. Isang payapang gabi, habang ang buwan ay nagniningning ng maliwanag sa ibabaw ng kalmado ng karagatan, naglakad sina Martin at Isabela sa hardin. Malamig ang hangin, ngunit ang init ng pagkakakapit ng kanilang mga kamay ay sapat upang balutin sila ng kaginhawaan. Hinigpitan ni Martin ang hawak sa kamay ng asawa. Tiningnan to na may matinding lambing sa mga mata bago magsalita. Alam ko nung una, pinilit kita sa isang mundong ayaw na ayaw mo. Mahinang wika ni Martin. Ang boses ay puno ng sinseridad at pagsisisi sa nakaraan. Ngunit salamat dahil nanatili ka. Salamat dahil binigyan mo ng liwanag ang kadiliman ng buhay ko. Tumigil si Isabela sa paglalakad. Inangat ang kanyang mga kamay upang haplusin ang pisngi ng asawa. Ang mga matang dating puno ng galit at luha na puno ngayon ng walang hanggang pagmamahal. Hindi ko binibilang ang mga panahong pinilit mo ako noon, Martin, nakangiting sagot ni Isabela. Dahil sa dulo, ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kalayaan hindi ang paglayo sa mundong ito, kundi ang pagkakaroon ng isang taong handang ibigin ka ng buong buo. Sa kabila ng lahat ng kapintasan mo at ng sa akin. Niyakap ni Martin ng mahigpit si Isabela habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng mga bituin, nagpalitan sila ng pangako. Isang pangako na anuman ang mangyari, ang kanilang pamilya ay mananatiling buo, matatag at nakatayo sa pundasyon ng isang wagas at tapat na pag-ibig. Ang mga buwan ng paghihintay, pangamba at unti-unting paghilom ng mga sugat ng nakaraan ay umabot na sa kanilang pinakamahalagang yugto. Sumapit ang ika-9 na buwan ng pagbubuntis ni Isabela at ang buong De Luca Estate ay binalot ng isang kakaibang uri ng tahimik na tensyon. Hindi mula sa mga kalaban o sa mga banta ng sindikato, kundi mula sa labis na pananabik at pag-aalala para sa nalalapit na panganganak. Madaling araw noon nang maramdaman ni Isabela ang biglang pagsakit ng kanyang tiyan. Ang mga alon ng kirot ay sunod-sunod na dumating, dahilan para mapabalik ko siya sa higaan habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Martin na agad namang nagising mula sa kanyang maagang pagtulog. Si Martin,
Ang bilyonaryong kilala sa pagiging kalmado at walang takot sa gitna ng barilan ay namutla at nanginginig sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng labis na pag-aalala habang inaalalayan ng asawa. Isabella, kumapit ka. Tatawagin kong doktor. Handa ng helicopter para dalhin tayo sa ospital? Sa kabila ng sakit na nararamdaman, ngumiti si Isabella at hinawakan ang kamay at mukha ng asawa. Huwag kang matakot, Martin. Nandito ako. Kasama natin ang ating anak. Agad na kumilos ang buong paligid. Si Mateo at ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ay naging mabilis sa pag-aayos ng transportasyon. Sa loob ng ilang minuto, lumipad ang pribadong helicopter patungo sa pinakamahusay na ospital sa lungsod kung saan naghihintay ang pinakamagagaling na espesyalista na personal na pinili ni Martin. Sa loob ng steril at maliwanag na delivery room, naging kasama ni Martin si Isabella. Ayaw nitong lumayo kahit isang segundo man lamang. Suot ang surgical gown, hinawakan niya ang kamay ni Isabella ng mahigpit. Paulit-ulit binubulungan to ng mga salitang nagbibigay lakas at pagmamahal. Kaya mo to, mahal ko? Magkasama tayo rito, bulong ni Martin habang ang mga luha na matinding emosyon ay pumatak sa kanyang mga kamay ng asawa. Sa gabay ng mga doktor at sa determinasyon ni Isabella, pagkatapos ng ilang oras na matinding pagsubok, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tunog na isang bagong buhay na sumisira sa kadiliman ng nakaraan. Inabot ng doktor ang munting sanggol kay Isabella, isang malusog na sanggol na lalaki. May buhok na itim tulad ng kay Martin at mga matang kahit bagong silid ay nagtataglay ng kapayapaan. Dahan-dahan na lumapit si Martin, nanginginig ang mga kamay nang hawakan ng maliit na mukha ng kanilang anak. Ang dating malamig na don ng mafia tuluyang lumambot. Yumuko siya at hinalikan sa noo ang asawa at ang kanilang anak. Salamat, Isabella. Binigyan mo ng tunay na kahulugan ng buhay ko. Sa sandaling yon, habang hawak nila ang kanilang anak, naramdaman nila ang bawat luha, bawat takot at bawat sakit ng nakaraan ay naging sulit. Ang kanilang pamilya ay ganap ng nabuo. Isang patunay na ang pag-ibig, gaano man to kasalimuot magsimula, ay may kapangyarihang magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na mundo. 3 araw pagkatapos manganak ni Isabella, opisyal na ring lumabas ng ospital ang mag-ina upang magtungo sa kanilang bagong tahanan. Ngunit sa halip na bumalik sa mabigat at bantay saradong De Luca Estate sa tabi ng bangin, nagpasya si Martin na dalhin sila sa isang pribado at tahimik na mansyon sa tabi ng baybayin ng Batangas. Isang malawak at payapang lugar na malayo sa maingay at mapanganib na mundo ng sindikato. Ang bahay na ito ay nahaharap mismo sa malawak na karagatan, kung saan ang simoy ng hangin ay sariwa at ang tayong naririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon at huni ng mga ibon sa umaga. Ang kwarto ng kanilang anak na pinangalanan nilang Mateo Salvador de Luca bilang pagkilala sa katapatan ng kanilang tauhan at sa ama ni Isabella ay napakaganda. Puti at asul ang tema nito, may malaking bintana na naglalagos ang sinag ng araw. Ang dating kilabot na kanang kamay ng Don ay tuluyang nagbago. Madalas siyang makikitang nakatayo sa tabi ng duyan, pinapanood ang paghinga ng sanggol habang dahan-dahang iniugoy ito. Wala nang baril sa kanyang tagiliran. Ang tanging hawak na ngayon ay gatas at malambot na tuwalya para sa mga bata. Isang hapon habang nagpapahinga si Isabella sa malaking sofa sa sala, dahan-dahan siyang nilapitan ni Martin, bit-bit ang isang tasa at mainit na tsaa at isang plato ng mga prutas. Kamusta ang pakiramdam mo, mahal ko? Tanong ni Martin habang maingat na nilalapag ang tray sa mesa at naupo sa tabi nito. Sinasandal ang ulo ni Isabella sa kanyang balikat. Ngumiti si Isabella, hinawakan ang kamay ng asawa. Masaya ako, Martin. Sobrang payapa. Minsan parang panaginip lang lahat ng to, na mula sa mundong puno ng takot at karahasan, nakabuo tayo ng isang tahanan na puno ng pagmamahal. Hinawakan ni Martin ang mukha ni Isabella. Tinitigan ang mga mata nito ng may labis na katapatan.
Hindi to panaginip, Isabella, bulong ni Martin. Ito ang realidad na pinaghirapan nating abutin. Binigay ko sa iyo ang pangako ko noon at hanggang sa huling hininga ko, sisiguraduhin ko ang mundong gagalawan ng anak natin ay ligtas, masaya, malayo sa dugong nag-uugnay sa ating dalawa. Sa gitna ng payapang hapon at presensya ng kanilang munting anak na payapang natutulog sa kabilang silid, lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay hindi na lamang isang simpleng alamat ng mafia. Ito'y naging patunay na kahit ang pinakamalamig na bilyonaryo kayang magbago, maghintay at maghirap. Mapatunayan lamang na karapat-dapat siya sa babaeng matagal niya nang minamahal. Ang mga buwan sa baybayin ng Batangas lumipas ng payapa. Si Mateo Salvador de Luca ay lumalaking malusog, puno ng sigla at nagdadala ng walang katapusang ngiti sa mukha ni Martin at Isabella. Ang kanilang tahanan ay naging tunay na kanlungan mula sa unos ng nakaraan. Si Martin na minsay kilala bilang ang malamig at walang awang kanang kamay ng Don, ganap nang nagbagong anyo, isang mapagmahal na ama at asawa na ang tanging prioridad ay ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Subalit sa mundong kanilang pinagmulan, ang bakas ng dugo at nakaraan ay hindi basta-basta nabubura ng ganun lamang. Isang hapon, habang abala si Isabella sa pagpapatulog sa kanilang anak at si Martin nasa kabilang silid, nag-aayos ng ilang dokumento para sa kanyang legal na negosyo, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ng umalingaw-ngaw sa labas ng pribadong gate. Hindi ito ang simpleng sasakyan ng mga tauhan. Isang itim na sedan na may tinted na salamin ang huminto sa harap ng pangunahing pinto. Bumaba ang isang matanda ngunit matipunong lalaki, si Don Salvatore Romano. Bagaman nagkaayos sila doon, ang kanyang biglang pagbisita ng walang pasabi, nagdala na mabilis na pagtibok sa dibdib ni Isabella. May dalang mabigat na balita ang matanda. Agad lumabas si Martin mula sa kanyang silid aklatan. Ang mukha ay seryoso at agad na nagpakita ng protektibong tindig sa pagkikita sa ama ng asawa. Sa loob ng malawak na sala habang nakatayo si Martin sa tabi ni Isabella, karga-karga ang sanggol. Binaba ni Don Salvador ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Hindi ko kayo bibisitahin ng ganito kalayo kung hindi seryoso ang sitwasyon, Martin. Panimula ng matanda. Ang boses ay seryoso at may bakas ng pagod. May mga natitirang tauhan mula sa pinalabas sa sindikato ni Vanessa ang nagtatangkang muling buuin ang kanilang grupo. Nalaman nila ang iyong pag-alis sa sentro ng operasyon at ang iyong pagre-retiro sa legal na mundo. Gusto nilang gantihan si Martin. Naniniwala ang mga natitirang kalaban na ang kahinaan ngayon ng dating bilyonaryong Don ay ang kanyang pamilya, si Isabella at ang sanggol na si Mateo. Sa halip na matakot o manginig, tumigas ang panga ni Martin. Ang mga mata nitong mahabang panahon ng naging payapa, muling nagdiyab ng malamig at delikadong otoridad. Ngunit sa pagkakataong to, walang galit o daha sa kanyang puso. Tanging ang matinding determinasyon ay pagtanggol ang kanyang tahanan. Hayaan silang lumapit, malamig at mariing wika ni Martin habang tinitingnan ng asawa at ang anak. Kung akala nila mahina ako dahil pinili ko ang kapayapaan, ipapakita ko sa kanila kung bakit kailanman ay hindi nila dapat ginalaw ang pamilya ko. Hinawakan ni Isabella ang braso ni Martin. Hindi upang pigilan to, kundi upang ipaalala na magkasama silang haharap sa anumang unos. Alam nila na ang pag-ibig na binuo nila ay hindi basta-basta wawasakin ng mga anino ng nakaraan. Ang balita mula kay Don Salvador ay nagsilbing mitsa ng muling pagkasiklab sa tahimik na paligid ng baybayin. Sa loob ng ilang araw, ang dating payapang mansyon sa Batangas, maingat na binantayan ng mga pinagkakatiwalaang tauhan na pinangunahan mismo ni Mateo, ang matagal ng kanang kamay ni Martin. Alam nilang ang mga natitirang tauhan ni Vanessa at ang mga kalabang sindikato ay desperado na, at ang desperasyon ang pinakamapanganib na sandata sa mundo ng mafia. Si Martin hindi na ang dating Don na pumatay o nagbanta para lamang sa kapangyarihan. Sa pagkakataong to, ang bawat galit, bawat estratehiya at bawat hakbang niya nakatuon sa iisang layunin, ang protektahan ng kanyang asawa at ang kanilang anak na si Mateo. Bago sumapit ang gabi, iniutos ni Martin na ilikas si Isabella at ang sanggol sa isang lihim na safe house na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Isang ligtas at matibay na silid na nilagyan ng mga kagamitang pangkomunikasyon at pagkain. Hindi kita iiwan dito mag-isa, Martin.
Protesta ni Isabela habang nanginginig ang mga kamay, karga-karga ang bata. Hinawakan ni Martin na magkabilang pisngi ng asawa. Tinitigan to ng may malalim at wagas na pagmamahal. Makinig ka sa akin, Isabela. Ang buhay ko ay walang kwenta kung mawawala kayo sa akin. Kailangan mong maging ligtas para sa anak natin. Magtitiwala ka ba sa akin sa huling pagkakataon? Sa gitna ng mga luhang pumatak sa pisngi ni Isabela, tumango siya. Alam niya na ang pagpayag na magtagpo ay hindi karuwagan, kung hindi ang pinakamatalinong paraan upang magbigyan si Martin ng kalayaang tapusin ang laban ng walang pinangangambahan. Bandang 2:00 sa madaling araw, dumating ang mga kalaban. 3 itim na van ang huminto sa labas ng mansyon at mahigit 20 armadong lalaki ang bumaba, handang pasukin ang kabahayan. Akala nila magiging madali lahat dahil sa pag-aakala na tinalikuran na ni Martin ang karahasan. Ngunit nagkamali sila. Nag-aabang si Martin sa gitna ng malawak na hardin. Nakatayo ng tuwid sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak ang isang baril na matagal nang di nagamit sa madugong paraan. Tapos na ang paghahari mo, Martin. Ibigay mo sa akin ang pamilya mo at ang ari-arian ng mga daluka. Sigaw ng leader ng mga kalaban. Hindi sumagot si Martin sa salita. Sa halip, isang sunod-sunod na putok mula sa mga tauhan ni Mateo sa paligid ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga kalaban ay na-trap sa gitna ng crossfire. Sa isang mabilis at malinis na galaw, hinarap ni Martin ang natitirang mga kalaban. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging malamig na profesionalismo at ang matinding pagnanais na rinisin ng mundong maaaring sumira sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa loob lang ng ilang minuto, ang mga nagbabantang kalaban ay duguan na bumagsak sa lupa at ang mga natira ay tumakas papalayo sa takot. Tumahimik muli ang paligid. Ang amoy ng pulbura ay muling lumipad sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Martin na ito na ang huli. Walang mga kalaban, wala nang mga anino mula sa nakaraan na magtatangkang manggulo sa kanilang pamilya. Mabilis na naglakad si Martin patungo sa underground safe house. Binuksan niya mabigat na bakal ng pinto at doon sinalubong siya ni Isabela na may hawak na sanggol. Di na napigilan pa ni Isabela ang pag-iyak. Agad siyang tumakbo papalapit kay Martin at ibinulong ang kanyang pangamba at pasasalamat. Niyakap sila ng mahigpit ng lalaki, sinubsob ang mukha sa balikat ng asawa habang pinupuri ang Diyos na sila ay ligtas. Tapos na ang lahat, Isabela, bulong ni Martin habang hinahaplos ang buhok ng asawa at ang lingkod ng kanilang anak. Wala nang hahadlang sa atin. Tayo na lamang at ang ating pamilya magpakailanman. Ang pagsikat ng araw sa baybayin ng Batangas pagkatapos ng gabing yon ay nagdala ng isang liwanag na kay linis at kay payapa. Ang mga bakas ng madugong sagupaan ay mabilis na nilinis ng mga natitirang pinagkakatiwalaang tauhan, habang ang hangin mula sa karagatan ay dinala ang amoy ng asin at sariwang simoy. Pinalitan ng mabigat na amoy ng pulbura at takot. Para sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, naramdaman ni Martin at Isabela ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Isang kalayaan na hindi binili ng dugo o kontrata, kundi sinelyuhan ng wagas na pagmamahal at sakripisyo. Ilang araw pagkatapos ng huling insidente, ang mansyon ay bumalik sa tahimik nitong estado. Wala nang mga armadong gwardya na nakatayo sa bawat sulok ng silid. Sa halip, ang tanging maririnig ay ang masayang tawanan at ang malambot na iyak ng sanggol na si Mateo Salvatore, habang inuugoy ang kanyang ama sa duyan. Dumating si Don Salvatore kasama ng pinagkakatiwalaang tauhan nito si Mateo upang ihatid ang opisyal na dokumento ng tuluyang pagtatapos ng mga alyansa sa sindikato. Binigay ng matanda ang pamumuno ng natitirang legal na ari-arian sa bagong henerasyon. Wala nang natitirang banta, Martin, Isabela, wika ni Don Salvatore habang nakangiting nakatingin sa apo. Maaari kayong mamuhay ng tuluyan sa labas ng mundong ito. Malaya na kayo. Nang hapon ding yon, habang natutulog si Baby Mateo sa kanyang silid, dinala ni Martin si Isabela sa mabuhanging bahagi ng baybayin kung saan humahampas ang maliit na alon. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw na kumukulay ginto at kahel sa kalangitan. Hinarap ni Martin si Isabela.
Ang mukha nito na noon ay kilala sa pagiging malamig, seryoso at walang awa ay puno ngayon ng luha ng pasasalamat at labis na pagmamahal. Natatandaan mo ba nung araw na pinilit kita sa opisina ng ama mo? Mahinang tanong ni Martin, ang boses ay bahagyang nanginginig. Akala ko noon, ang tanging paraan para maging akin ka ay sa pamamagitan ng kapangyarihan at kontrata. Ngunit natauhan ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipilit. Ito ay hinihintay, pinaghihirapan at pinatutunayan. Naluha si Isabella habang nakatitig sa lalaking nagbago ng buong mundo para sa kanya. Nilagay niya ang kanyang palad sa pisngi ng asawa. Hindi ko na binibilang ang nakaraan, Martin, sagot ni Isabella habang nakangiti. Dahil ang mahalaga, ikaw ang lalaking nagpatunay na kahit ang isang bilyonaryo na gawa sa yelo, kayang magmahal ng tapat at totoo. At handang ibigin ako hanggang sa huling hininga ko? Dahan-dahang yumuko si Martin at tinalikan si Isabella sa labi. Isang matamis at walang hanggang halik na sumelyo sa kanilang tagumpay laban sa tadhana. Sa pagitan ng mga alon at ng hanging amihan ang kanilang kwento, naging isang alabat ng pag-ibig na nag-iwan ng marka sa bawat labas ng tadhana. Sa pagitan ng mga alon at ng hanging amihan, ang kanilang kwento ay naging isang alamat ng pag-ibig na nag-iwan ng marka sa bawat pusong nakakita ng tunay na pag-ibig ay handang maghintay at maghirap. Manatiling magpakailanman. 5 taon ang lumipas, ang dating mabagsik at nakakatakot na pangalan ng pamilya De Luca sa loob ng mafia underworld ay tuluyan na ngang naging isang tahimik na alamat. Mga kwentong binubulong ng mga matatanda tungkol sa isang makapangyarihang don na piniling talikuran ang trono ng kasarasan para lamang sa kapayapaan at pagmamahal ng isang babae. Sa baybayin ng Batangas. Sa loob ng malawak at payapang puting mansyon na nakaharap sa malalim na asul ng karagatan, ang bawat umaga ay nagsisimula sa tawanan sa halip na putok ng baril. 5 taong gulang na ngayon ang kanilang panganay. Siya ay lumalaking masiyahin, matalino at may mga matang nagtataglay ng parehong kalmado at matatag na tingin ng kanyang ama. 1 taon na nakalipas nang dumating ang kanilang pangalawang anak, isang munting prinsesa na pinangalanan nilang Sofia Isabella, ang nag-iisang babae na kayang pagpedyahin sa lambot ng matipunong puso ni Martin sa isang simpleng ngiti lamang. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at kumukulay kahel at ginto sa kalangitan, tumatakbo sa mabuhanging baybayin sina Mateo Jr. at ang kanilang aso habang masayang humahagikik. Nakaupo si Isabella sa isang puting duyan na nakatali sa 2 matayog na puno ng nyog. Suot ang kanyang simpleng puting bestida, nakangiti niyang pinapanood ang kanyang mga anak. Maya-maya pa naramdaman niya ang pamilyar at mga mainit na bisig na pumulupot sa kanyang bewang mula sa likuran. Inihilig ni Martin ang kanyang ulo sa balikat ni Isabella, humihinga ng malalim habang pinagmamasdan din ang kanilang pamilya. Walang bakas ng pagod sa mukha ng dating bilyonaryong don. Ang tanging nakikita rito ay ang kapayapaan at labis na katuparan. Anong iniisip mo, mahal ko? Mahinang tanong ni Martin. Ang boses ay puno ng lambing habang hinalikan ang gilid ng pisngi ng asawa. Humarap si Isabella, nilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng asawa habang nakatitig sa mata nitong kailanman ay hindi nagbago ang sinseridad mula nung araw na pinangako nitong siya ipaglalaban. Iniisip ko lang kung paano tayo napunta rito, Martin. Nakangiting wika ni Isabella. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Mula sa isang mundong pinagtagpo ng sapilitang kasunduan, puot at dugo, narito tayo ngayon. May pamilyang binuo ng tunay na pag-ibig. Hinigpitan ni Martin ang yakap ng kanyang asawa. Tinitigan to ng may buong pagmamahal na nakatatak sa kanyang kaluluwa. Dahil ang tunay na pag-ibig, Isabella, handang maghintay, handang maghirap at handang ibigin ka, hindi lang sa magagandang araw, kundi pati na rin sa bawat bagyong kinakaharap natin. Bulong ni Martin. Ikaw ang simula ng buhay ko, ang reyna ng tahanan ko at ang pangako ko hanggang sa huling hininga ko. Sa gitna ng huni ng mga alon at ng masasayang sigaw ng kanilang mga anak sa tabing dagat, nakalapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at wagas na halik.
Ang kwento ni na Isabela at Martin ay nag-iwan ng isang malalim na marka. Isang patunay na kahit ang pinakamalamig na bilyonaryo na buhay sa kadiliman may pusong kayang magbago, magtapat at maging karapat-dapat para sa babaeng kailanman ay hindi niya binitawan. At doon, sa ilalim ng mga nagniningning na bituin sa baybayin, nagsimula ang kanilang walang hanggan.